kaya kailangan mong makita ang mga tahimik na sandali. Yung mga walang sinasabi, pero lahat nagbabago. Dito gumagawa ng pinakamabibigat na desisyon ang mga puso. Nakaupo si Isabel sa isang malamig na upuang bakal, mahigpit na magkadaupang palad, na para bang pinipigilan niya ang sarili na huwag bumigay. Kulay abo ang langit, mabigat, tulad ng kanyang iniisip. Naghihintay siya, nakasara ang zipper ng jacket hanggang sa baba, pero mas malalim ang lamig kaysa sa panahon. Dumating si Miguel, mabagal ang mga hakbang, may dala-dalang bigat na hindi kayang ayusin ng mga salita. Umupo siya sa tabi niya. Ang pagitan nila ay puno ng katotohanan, nanatili ang katahimikan. Ginagalaw ng hangin ang mga dahon, at sa kung saan may mga batang tumatawa, ang kanilang saya ay malayo. Sa wakas nagsalita si Miguel, ang boses niya halos pabulong. Iniisip ko pa rin kung ano sana ang nangyari. Maliwanag ang mga mata ni Isabel sa mga luhang hindi bumabagsak. Sumagot siya, nanginginig ang boses, hindi ko kayang sirain ang isang magandang bagay para sa isang bagay na hindi ko sigurado. Nagkatinginan sila. Walang pangako, walang dramatikong pamamaalam. 2 tao lang, halos maging higit pa, nagpaparaya ng tahimik. Minsan, ang pinakamalalim na pamaalam ay ang mga hindi mo binibigkas ng malakas.